back sa Pinoy MD mga kapuso. Pasintabi pong muli dahil alam nyo naman dito sa Pinoy MD, lahat ho ng topic sa pangkalusugan tinatap natin o tinatalakay natin. Dahil ito talaga naman major concerns din ng ilan sa ating mga kapuso. Particular na ho yung usapin tungkol sa almoranas or hemorrhoids na tinatawag sa Ingles. Doktora, paki-explain lang ano ba yan? Kasi may mga nagsasabi na namamana daw yan. Ano ba yung totoo dyan? Well, actually, yung almoranas na yan, unang-una, ito yung pamamaga ng ugat dito sa ating sa puwitan. So mga kapuso, kung kayo ho ay nakakaranas ng tinatawag nating alma o almoranas, okay? Ito ho ang ilan sa mga maaari nating matutunan about it at kung paano tayo makakaiwas dito. Panoorin po natin. Saan tayo Makati po. Bilang taxi driver, madalas nalaman ng kalsada ang 49 years old na si Mang Florendo. At kapag nga raw naipit siya sa matinding traffic, naku po, patay na. Madalas daw kasing sumasakit ang kanyang puwitan, hindi lamang dahil sa matagal na pagkakaupo, kundi dahil na rin daw sa kanyang almoranas. Pagka nakaupo akong matagal, yung masakit siya. Pagka yung lumabas siya ng buo, at minsan tumudugo, yun, grabe ang sakit na. Ang hemorrhoids o almoranas ay tumutukoy sa pamamaga ng mga ugat sa rectum. Kapag nangyari ito, pwedeng lumuwa mismo ang mga ugat sa butas ng ating puwitan. Pwede itong painless or may pain na kasama. No? Sometimes, yung mga external na almoranas, talagang may pain. No? There are times na may makati doon sa ating puwitan. No? May pakiramdam na kapag dumumi, parang hindi pa nailabas lahat. So, yan yung mga simptomas ng pagkakaroon ng almoranas. Para mas madali ninyong maintindihan kung ano ang almoranas, isang simpleng demonstrasyon ang aming ginawa. Kunwari, ang dulong ito ang butas ng ating puwitan. At ang bawat pagbomba ng hangin mula sa pump na ito, simbolo ng ating pag-iri kapag tayo dumudumi. Samantalang ang paglobo ng balon mula sa tube, lumalarawan sa pagluwa ng ugat sa ating puwitan. Ganito ang nangyayari kapag may almoranas ang isang tao. At dahil nagdudulot ng pagbabara ang lumuwag ng ugat, kadalasan hirap sa pagdumi ang taong may almoranas, gaya na nga ni Mang Florendo. Isa pang sintoma nito ang pagkakaroon ng dugo sa dumi. Pagdating naman sa kung ano ang nagdudulot ng almoranas, tayong mga Pilipino, maraming mga haka-haka. Siyempre, nariyan ang paniniwala na ang pangunahing sanhi nito ang pagkahilig sa mga pagkaing maaanghang. Pero Dok, totoo ba ito? Mali ang paniniwala na ang pagkain ng manghang ay nagdudulot na magkaroon tayo ng almoranas. Pero totoo na kapag kumain tayo ng spicy foods, na-aggravate o napapalala natin yung almoranas natin. Bakit? Dahil ang spicy foods, magkukos yan ng diarrhea o kaya constipation sa ibang tao. So pagka nangyari yung hirap ka sa pagdumi, syempre yung almoranas mo, ang tendency, lalo mamaga. Sa kaso naman ni Mang Florendo, naniniwala siya na ang almoranas namamana. Papaano kasi, ang mismong anak niya na si Florence may almoranas din. Nung minsan po na tumagal po akong dumumi sa CR, doon ko po nalaman na meron din po pala akong almoranas. Pero Dok, totoo ba na nasa lahi rin ang pagkakaroon ng almoranas? Totoo. Base sa pag-aaral, no, kapag ka ang magulang ng isang pasyente ay nagkaroon ng almoranas, mas mataas yung kanyang risk na magkaroon din siya ng almoranas. Kumpara sa isang normal na tao na ang mga magulang walang history o hindi nagkaroon ng namamagang almoranas. At sa kung ano nga ba ang talagang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng almoranas? Ano yung mga nagkukos nun? Number 1 talaga is chronic constipation. Yung hirap ka sa pagdumi, umiiri. So syempre, kapag ka hindi maganda ang kinakain mo mga pagkain, low fiber diet, hindi ka mahilig sa tubig, talaga makakonstipate ka. Kapag hindi pa gaano kalala ang almoranas, maaari pang maibsan ang pamamaga sa pamamagitan ng pagpahid ng hydrocortisone cream. Pwede nga rin daw na magpahid ng dagta ng aloe vera dahil mayroon din itong anti-inflammatory properties. Pero sa kaso ni Mang Florendo, halos sinlaki na raw ng kamatis ang nakaluwang almoranas. Magang-maga, oh. Naipit lagi. Saka pabilog. Sa ganitong mga kaso, kinakailangan ng sumailalim sa operasyon. Pwede rin isagawa ang tinatawag na sclerotherapy o ang pag-i-inject ng kemikal sa mismong almoranas. Sa tulong nito, napapahupa ang pamamaga.
Sa kaso naman ng tinatawag na internal hemorrhoids kung saan nasa loob ng rectum ang namamagang ugat at hindi pa lumuluwa sa labas ng puwetan, maaring isagawa ang rubber band ligation, kung saan tinatalian ito ng goma para maputol ang blood supply. Makalipas ang isang linggo, kusang lumiliit ang ugat at matatanggal. Gayunpaman, hindi dapat mag-alala ang mga may almoranas dahil ayon mismo sa doktor, hindi naman daw ito nauuwi sa mas malalang komplikasyon. Sa ngayon, habang nag-iipon pa ng budget at lakas ng loob si Mang Florendo para magpa-opera, makatutulong daw sa mga may almoranas ang pagkain ng high-fiber foods gaya ng green and leafy vegetables, avocado at oatmeal. Pinagaganda kasi nito ang ating digestive system nang sa ganon hindi tayo mahirapan sa pag-iri kapag dumudumi. Malaking bagay din daw ang pag-inom ng maraming tubig para mas gumanda ang ating panunaw. Sa mga may almoranas, oo nga't ito'y sikretong matindi na hindi naman nakikita o nalalaman ng ibang tao. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hahayaan na lamang natin ito. Lalo't marami namang pupwedeng gawin para ang almoranas na pasilip-silip bumalik na sa kanyang pinanggalingan.